Isang 74 taong gulang na Ginoo ang umupo sa aking klinika, nanginginig ang mga kamay, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagay na mas karaniwan at mas tahimik. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata at sinabing, "Dok, hindi ko po alam na sinasaktan ko na pala ang aking sarili. Sa loob ng maraming taon, ginagawa niya ang ginagawa ng milyon-milyong kalalakihan ng pribado, hindi namamalayan ang pinsalang idinudulot nito. At hindi siya nag-iisa. Ako si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pangangalaga ng mga nakatatanda at mahigit 3 dekada ko nang tinutulungan ang mga matatandang lalaki na protektahan ang kanilang sigla, pagiging malapit sa iba at dignidad. Narito ako upang sabihin sa inyo ang hindi sasabihin ng karamihan ng mga doktor pagkatapos ng edad 60, ang masturbasyon o paglalaro sa sarili ay nagbabago. Kung hindi ka angkop, maaari nitong tahimik na maapektuhan ang iyong katawan-isipan at maging ang iyong pagkalalaki. Sinabihan ka na ito'y natural, hindi nakakasama at malusog pa nga. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang paraan ng paggawa mo nito ay mas mahalaga kaysa sa iyong inaakala? Sa artikulong ito, ibabahagi ko ang 5 kritikal na sikreto tungkol sa masturbasyon na nais malaman ng mga nakatatandang lalaki nang mas maaga, mga katotohanang maaaring mapreserba ang iyong sirkulasyon, maprotektahan ang iyong prostata at muling magpaalab ng iyong kumpiyansa. Samahan ninyo ako hanggang sa dulo dahil ang huling sikreto ay maaaring magbago sa paraan ng iyong pagtanda, pakikipag-ugnayan at pamumuhay sa darating na mga taon. Ang usapang ito ay maaaring matagal ng dapat na pag-usapan, ngunit hindi pa huli ang lahat. Simulan natin sa pagtuklas sa unang katotohanan, isang sikretong tahimik na bumago sa buhay ng maraming nakatatandang lalaki nang sa wakas ay naunawaan nila ito. Sikreto 1. Ang iyong paninigas ay hindi na ang kabuuang kwento at okay lang iyon. Naaalala ko ang sandaling isang Ginoo 72 taong gulang ang tumingin sa akin na may halong pagkadismaya at kahihiyan. "Dok," sabi niya, "hindi ko na po magawa ang dati kong ginagawa. Ibig sabihin po ba, hindi na ako tunay na lalaki?" Nadurog ang puso ko sa tanong na iyon dahil ito ay isang paniniwalang naririnig ko mula sa napakaraming lalaking pumapasok sa aking klinika, tahimik, na nagpapanik sa isang pagbabagong hindi sila kailanman inihanda. Napapansin nilang hindi na ito kasing tigas, kasing bilis, o kasing maaasahan tulad ng dati. At sa kasamaang palad, karamihan sa kanila ay ipinapalagay na ito na ang katapusan ng kanilang sexualidad. Ngunit narito ang katotohanang nais kong malaman ng bawat lalaking higit sa instinto: nang mas maaga ang iyong paninigas ay hindi na ang kabuuang kwento. At iyon ay hindi kabiguan, iyon ay ebolusyon. Habang tayo ay tumatanda, natural na nagbabago ang ating mga katawan. Bumagal ang daloy ng dugo, nagbabago ang antas ng mga hormon, at ang mga nerbiyos ay hindi na kasing bilis ng dati. Ang dating tila automatiko ay nangangailangan na ngayon ng pasensya at intensyon. Ngunit hindi ito nangangahulugan na sira na ang iyong sexualidad. Sa katunayan, maaari itong maging mas makabuluhan
kaysa dati kapag itinigil mo na ang pagsukat nito sa tigas lamang. Sa mundong iyong kinalakihan, pinupuri ang performance, itinutumbas ang pagkalalaki sa tibay, at bihirang magkaroon ng puwang para sa kahinaan. Walang humila sa iyo sa isang tabi para sabihing, "Hoy, mahalaga pa rin ang sarap. Mahalaga pa rin ang koneksyon." At hindi mo kailangan ng perpektong paninigas para magkaroon ng alinman sa dalawa. Marami akong pasyente na ilang taong naniwala na sila ay may depekto, gayong ang kailangan lang nila ay isang bagong pag-unawa sa kung paano nagbabago ang kanilang katawan. Marami ang hindi namalayan na ang orgasmo o labasan at paninigas ay hindi iisang bagay. Maaari ka pa ring makaranas ng malalim na ginhawa, emosyonal na koneksyon at pisikal na kasiyahan kahit walang buong tugon na tulad ng mayroon ka noong 25 ka pa lamang. Ngunit dahil walang nagturo sa atin nito, maraming lalaki ang nagdurusa sa katahimikan, naniniwalang may nawala sa kanila na hindi naman talaga nawala, nagbago lang. Ang mahalaga ngayon ay hindi ang performance kundi ang presensya. Hindi ang pressure kundi ang pahintulot. Kapag itinigil mo ang paghabol sa kung ano ang dati at sinimulan mong tuklasin kung ano ang meron, ngayon binubuksan mo ang pinto sa isang bagong uri ng pagiging malapit, isang nakaugat sa pasensya, pagkamausisa at paggalang sa sarili. Kaya naman napakahalaga ng unang sikretong ito. Nakita ko kung paano nagbago ang mga buhay nang sa wakas ay naunawaan ng mga lalaki na sila ay buo pa rin, karapat-dapat pa rin, at may kakayahan pa ring makadama ng kasiyahan kahit na iba na ang itsura ng landas. At kung pag-uusapan ang mga bagay na hindi itinuro sa karamihan ng kalalakihan, hayaan ninyong ibahagi ko ang pangalawang sikreto, isa na mas malalim pa. Dahil paano kung sabihin ko sa inyo na ang paglalaro sa sarili ay hindi lamang tungkol sa sex, kundi tungkol din sa emosyon, alaala, at sa tahimik na paraan ng pananatili nating konektado sa ating mga sarili. Ang susunod ninyong maririnig ay maaaring ganap na magpabago sa tingin ninyo sa gawaing ito. Sikreto number 2. Ang masturbasyon ay hindi lang sexual. Ito ay emosyonal at neurological. Kamakailan lang nakaupo ako kasama ang isang retiradong veterano na nasa huling bahagi na ng kanyang 70s. Ang pangalan niya ay Mang Roberto. Hindi siya naroon dahil sa isang medikal na emerhensya. Pumunta siya dahil sa kanyang mga salita, "Wala na po akong maramdaman." Hindi lang sa sexual na aspeto, kundi sa pangkalahatan. Sa simula, inakala niyang pisikal ang kanyang mga problema, ngunit habang kami ay nag-uusap, naging malinaw ang kanyang mga gawi ay hindi tungkol sa pagnanasa. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim, mas tahimik, at mas emosyonal. Halos gabi-gabi siyang naglalaro sa sarili, hindi dahil sa pagnanasa, kundi bilang paraan para makayanan ang mga problema. Hindi niya namalayan na ito na pala ang kanyang paraan ng pagharap sa kalungkutan, problema sa pagtulog, at maging sa pag-iisa. Ang sandaling iyon ay nagpabago sa tingin ko sa kanya at sa kung paano niya nakikita ang kanyang sarili. Ito ay isang katotohanang nais kong malaman ng mas maraming nakatatandang lalaki ng mas maaga. Ang masturbasyon
sa iyong 60s at higit pa ay hindi lamang tungkol sa pisikal na ginhawa. Ito ay nakatali sa iyong utak, emosyon at nervous system. Pagkatapos ng orgasmo, naglalabas ang iyong katawan ng makapangyarihang mga kemikal, dopamine, serotonin, oxytocin. Ang mga kemikal na ito ay nagre-regulate ng tulog, nagbabawas ng pagkabalisa at nagpapabuti ng mood. Para sa maraming lalaki, lalo na sa mga namumuhay mag-isa, ang simpleng gawaing ito ay nagiging paraan upang mabawi ang kahinahunan, koneksyon at maging ang kontrol. Ngunit kapag ginawa ito ng walang kamalayan, maaari itong dahan-dahang maging isang bagay na hungkag. Iyon ang nangyari kay Mang Roberto. Nanatili ang ritual, ngunit nawala ang kahulugan. Pinalaki tayong maging matatag, itago ang emosyon, at maniwala na ang malalim na pakiramdam ay kahinaan. Kaya kapag ang tanging pagkakataon na tunay kang nagpapakawala ay ng pribado sa isang sandali ng paghawak sa sarili, ang gawaing iyon ay nagiging higit pa sa pisikal. Ito ay nagiging paraan ng kaligtasan. Ngunit karamihan sa mga lalaki ay hindi ito nakikita sa ganoong paraan. Iniisip nilang pinanghahawakan lang nila ang isang gawi mula sa kabataan. Hindi nila naiintindihan na ang kanilang mga katawan ay naghahanap pa rin ng kapayapaan, hindi lang kasiyahan. Ang panganib ay wala sa mismong gawain. Nasa paggawa nito ng walang pag-iisip. Kung bumabaling ka sa masturbasyon para lang magpalipas ng oras o takasan ang isang damdaming hindi mo pa napapangalanan, maaari mong dahan-dahang mawala ang kakayahang kumonekta sa iyong sarili sa mas malalim na antas. Ngunit kapag nilapitan mo ito ng may intensyon, ng may presensya, ito ay nagiging isang bagay na nakapagpapagaling. Ito ay nagiging isang gawa ng emosyonal na kalinawan at neurological na kalusugan. At oo, sa iyong edad, mahalaga pa rin iyan, higit kailanman. Ngayon kung ang sikretong iyon ay nakakagulat, ang susunod ay maaaring mas kagyat pa. Dahil paano kung sabihin ko sa iyo na ang hindi paghawak sa iyong sarili, ang pagpapaubaya na manahimik ng tuluyan, ang bahaging iyon ng iyong pagkatao ay maaaring mas nakakasama kaysa nakabubuti. Ang iyong maririnig ay maaaring magpaliwanag sa mga pagbabago sa iyong katawan na walang sinumang nagbabala sa iyo. Sikreto number 3, ang prinsipyong gamitin mo o mawawala ito ay totoo, ngunit madalas maling nauunawaan. Naaalala ko ng malinaw si Mang Kiko. Siya ay 70 paray, isang byudo, at kasisimula pa lang makipag-date muli pagkatapos ng mahigit isang dekada ng pag-iisa. Nang pumunta siya sa akin, hindi siya nasasabik. Siya ay nahihiya. Sa wakas ay may nakilala po ako, sabi niya, pero ang katawan ko hindi na po gumagana. Maririnig mo ang pighati sa kanyang boses. Inakala niyang may sira sa kanya. Inakala niyang huli na ang lahat. Ngunit ang hindi niya alam at ang hindi naririnig ng napakaraming nakatatandang lalaki ay hindi ito dysfunction. Ito ay disuse. O sa Tagalog, hindi na nagagamit kaya nang hina. Ito ay isang sikretong nais kong maunawaan ng bawat lalaking higit sa 100. Nang mas maaga ang iyong sexual na paggana ay hindi lang nakatali sa edad. Ito ay nakatali sa aktibidad.
tulad ng iyong mga kalamnan na nanghihina kapag hindi ginagalaw ang mga tissue at daluyan ng dugo sa iyong ari, ay tumutugon sa kung gaano kadalas ito ginagamit. Kapag walang estimulasyon sa paglipas ng panahon, dahan-dahan itong nanghihina. Ang mga dulo ng nerbiyos ay pumurol, ang pagiging elastiko ay kumukupas at ang sirkulasyon ay bumabagal. At sa kasamaang palad, walang sino mang nagsasabi sa iyo na nangyayari ito hanggat hindi pa ito nangyari. Ilang taon nang hindi hinawakan ni Mang Kiko ang kanyang sarili, hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil inakala niyang hindi na ito mahalaga. Pinapurol ng buhay ang kanyang pagnanasa. Pinabayaan niya ito, iniisip na ito ang natural na takbo ng pagtanda. Ngunit sa loob-loob ang kanyang katawan ay tahimik na umaangkop sa kapabayaang iyon. Isinasara ang mga pintong maaaring nanatiling bukas kung may kaunting atensyon lamang. Ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat. Sa banayad at tuloy-tuloy na estimulasyon, walang pressure, presensya lang, nagsimula siyang makaramdam muli. Hindi ito agaran, ngunit dahan-dahan na alala ng kanyang katawan. At kasabay nito, isang piraso ng kanyang kumpiyansa ang muling nabuhay. Napakaraming nakatatandang lalaki ang nag-iisip na kung wala silang kapareha, hindi na sulit na panatilihin ang kanilang sexual na kalusugan. Ang paniniwalang iyon ay hindi lamang mali, ito ay nakakapinsala. Ang masturbasyon sa yugtong ito ng buhay ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagpapanatiling aktibo ng iyong mga sistema, malusog ang iyong mga tissue, at nakikibahagi ang iyong katawan. Ito ay tungkol sa simple, ngunit makapangyarihang katotohanan, mahalaga ka pa rin at gusto pa rin ng iyong katawan na tumugon kung bibigyan mo ito ng pagkakataon. Ngunit kung ang hindi paggamit ay maaaring lumikha ng tahimik na pinsala, paano naman ang kabaligtaran? Paano kung ang paraan ng iyong pananatiling sexual na aktibo ay aktwal na nagre-rewire ng iyong utak sa maling direksyon? Sa susunod na sikreto, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na halos hindi na napapansin sa buhay ng mga nakatatandang lalaki, ngunit maaaring tahimik na pumupurol sa iyong mga pandama, nagpapababa ng iyong gana at nagbabago sa iyong nararamdaman tungkol sa tunay na pagiging malapit. Gugustuhin mong marinig ito. Sikreto number 4. Maaaring sinisira ng pornografiya ang iyong sexual reflexes nang hindi mo namamalayan. Isang gabi, nakausap ko si Mang Ben, isang 68 taong gulang na biyudo na nahihirapan sa pagkawala ng pakiramdam, hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Sinabi niya sa akin ang isang bagay na madalas kong marinig. Hinahawakan ko pa rin po ang aking sarili, pero pakiramdam ko ay disconnected ako, na parang walang talagang tumatagos sa akin. Noong una, inakala niyang pagtanda lang ito. Ngunit habang kami ay nag-uusap, may isang bagay na naging malinaw ang kanyang gabi-gabing ritual ng panonood ng pornografiya. Isang bagay na kanyang naging kanlungan para sa aliw at estimulasyon ay tahimik na palang nagnanakaw sa kanyang kakayahang makaramdam sa totoong buhay. Ito ay isang sikretong nais malaman ng napakaraming nakatatandang lalaki ng mas maaga. Habang tumatanda ang iyong utak, ito ay nagiging hindi na gaanong nababaluktot, hindi na gaanong madaling umangkop.
At kung ginagamit mo ang pornografiya bilang iyong pangunahing anyo ng estimulasyon sa loob ng maraming taon, maaaring dahan-dahang umangkop ang iyong utak sa mataas na intensidad at mabilis na gantimpalang iyon kapalit ng tunay na pagiging malapit. Ang pornografiya ay nagdudulot ng hindi natural na pagbaha ng dopamine, ang kemikal ng gantimpala sa iyong utak. Sa paglipas ng panahon, binabago nito ang iyong sistema upang tumugon lamang sa mga matitinding imahe at palaging pagbabago. Bago mo mamalayan ang haplos mula sa isang tunay na tao o kahit mula sa iyong sarili, ay tila mapurol malayo o simpleng hindi sapat. Ang dahilan kung bakit ito ay partikular na mapanganib para sa mga nakatatandang lalaki ay kung gaano ito unti-unting nangyayari. Hindi mo ito napapansin sa una. Para itong aliw. Ngunit isang araw, mapagtatanto mo na mas kinikilig ka sa mga imahe kaysa sa aktwal na koneksyon, na ang iyong imahinasyon ay nanahimik na ang iyong katawan ay manhid kahit na gusto pa ring makaramdam ng iyong isip. Inilarawan ito ni Mang Ben na parang nakakulong sa isang silid na may ilaw ngunit walang mga bintana. Nakakakita siya ngunit hindi siya makakonekta. Nagtulungan kami upang dahan-dahan siyang alisin sa pagka-adik na iyon, hindi sa pamamagitan ng paghusga kundi sa pamamagitan ng pasensya. At ang sumunod na nangyari ay ikinagulat maging niya. Sa loob ng ilang linggo, nagsimula siyang makaramdam muli ng mga sensasyon. Bumalik ang kanyang pagiging sensitibo, umilaw ang kanyang imahinasyon, lahat dahil lumayo siya sa screen at nagsimulang muling kumonekta sa kanyang sariling katawan, sa kanyang paghinga at sa kanyang panloob na mundo. Nais ko lang sana na mas maaga siyang nagsimula. Makakatipid sana ito sa kanya ng maraming taon ng pamamanhid. At ngayon dumating na tayo sa huling sikreto, isa na pinagsasama-sama ang lahat. Dahil pagkatapos ng lahat ng katahimikan, kahihiyan at kalituhan na bumabalot sa paksang ito, mayroong isang makapangyarihang bagay na karapat-dapat malaman ng mga nakatatandang lalaki. Isang bagay na maaaring magpabago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili at sa iyong kalusugan magpakailanman. Sikreto number 5, ang masturbasyon ay maaaring maging isang lifeline, hindi isang pananagutan. Isang lalaking nagngangalang Mang Jorge ang umupo sa tapat ko sa isang regular na check-up. Siya ay 70 mahinahon magsalita at magalang. Sa pagtatapos ng aming usapan, nag-atubili siya saka nagtanong, "Doktor, okay pa rin po ba na mahawakan ang sarili sa edad kong ito?" Ang tanong na iyon ay nagpatigil sa akin. Hindi dahil ito ay hindi pangkaraniwan, kundi dahil napakaraming beses ko na itong narinig. Ito ay puno ng hiya na para bang may inaamin siyang kahiya-hiyang bagay. Ngunit ang hindi namamalayan ni Mang Jorge at ang nais kong malaman ng bawat nakatatandang lalaki nang mas maaga ay ito ang paglalaro sa sarili ay hindi isang bagay na dapat ikahiya o itago. Sa iyong edad, maaaring isa ito sa pinakamahalagang gawa ng pangangalaga sa sarili na mayroon ka pa. Ang katotohanan ay ang masturbasyon kapag ginawa ng may intensyon at presensya
ay maaaring suportahan ang higit pa sa iyong sexual na kasiyahan. Pinapanatili nitong malusog ang mga tissue sa iyong balakang sa pamamagitan ng paghikayat sa daloy ng dugo. Tinutulungan nito ang paggana ng iyong prostata sa pamamagitan ng paglilinis ng mga likido na kung hindi ay mananatili lamang doon. Pinapawi nito ang pagkabalisa, pinapabuti ang mood, at pinapaganda ang tulog sa pamamagitan ng natural na paglabas ng mga nakakakalmang neurochemicals. Ngunit higit pa sa biyolohiya, mayroon itong ginagawang mas mahalaga. Pinapanatili ka nitong konektado sa bahagi ng iyong sarili na nakakaramdam pa rin ng pagnanasa, nagtataglay pa rin ng pagkakakilanlan at gusto pa ring makaramdam na buhay. Nang pumanaw ang asawa ni Mang Jorge, itinigil niya ang lahat. Naniwala siyang tapos na ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Sa loob ng halos 6 na taon, hindi niya pinahintulutan ang kanyang sarili ng kahit isang sandali ng kasiyahan. Akala ko po kasi hindi na angkop pag-amin niya. Akala ko hindi na ako pinapayagang maging ganoong uri ng lalaki. Ang pangungusap na iyon ay tumatak sa akin dahil narinig ko ang alingaw-ngaw nito sa napakarami pang iba. Nabubuhay tayo sa isang kultura na nagtuturo sa mga nakatatandang lalaki na manahimik, umurong at tumigil sa pagdama. Ngunit ito ay isang malupit na kasinungalingan. Ang pagnanasa ay hindi nawawala. Ito ay humihina lamang. At kung hindi mo ito papakinggan, ito ay nagiging kalungkutan. Nang magsimulang muling kumonekta si Mang Jorge sa kanyang sarili, nang marahan, walang pressure, gumanda ang kanyang mood. Mas mahimbing ang kanyang tulog. Mas madalas siyang ngumiti. Hindi niya hinahabol ang kabataan. Binabawi niya ang kanyang dignidad. Yan ang maaaring maging papel ng masturbasyon sa huling yugto ng buhay. Hindi isang pagtakas, kundi isang pagbabalik. Isang paraan upang sabihing, mahalaga pa rin ako. Isang huling salita mula kay Doc Reyes. Ang iyong kwento ay mahalaga pa rin. Kung umabot ka hanggang dito, nais kong magpasalamat sa iyo. Hindi lang sa pagbabasa, kundi sa pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang isang paksang hindi kailanman binigyan ng pahintulot na pag-usapan ng karamihan sa mga lalaking kaedad mo. Ang 5 sikretong ito ay hindi lamang payong medikal. Ang mga ito ay mga katotohanang natutunan mula sa mga lalaking tahimik na nagnanais na sanay nalaman nila ito ng mas maaga. Natutunan natin na ang iyong paninigas ay hindi nagtatakda ng iyong pagkalalaki, na ang masturbasyon ay malalim na emosyonal at neurological, at ang gamitin mo o mawawala ito ay isang tunay na prinsipyo na nangangailangan ng banayad at tuloy-tuloy na atensyon. Nakita natin ang nakatagong halaga ng pag-asa sa pornografiya at pinakamahalaga, natuklasan natin na ang pribadong gawaing ito ay maaaring maging isang lifeline, isang paraan upang manatiling konektado sa iyong katawan, sa iyong pagkakakilanlan at sa iyong pakiramdam na ganap na buhay. Nakilala ko ang hindi mabilang na mga lalaki sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s na inakalang tapos na ang bahaging ito ng kanilang buhay. Ngunit ang natutunan ko ay ang pagnanasa ay hindi nagre-retiro. Ito ay lumalambot, nagbabago, ngunit hindi kailanman nawawala. Kapag natutunan mong salubungin
ang iyong katawan kung nasaan ito ngayon, hindi kung nasaan ito dati. Matutuklasan mo ang isang bagay na makapangyarihan. Ikaw ay lalaki pa rin, ikaw ay buo pa rin, at karapat-dapat ka pa rin sa kasiyahan at koneksyon. Narito ang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo: ang inyong kalusugan at kaligayahan sa inyong pagtanda ay hindi mga bagay na basta na lang dumarating. Ang mga ito ay mga aktibong pagpili. Huwag hayaan ang katahimikan o kahihiyan na magdesisyon para sa iyo. Ang pinakamatapang na bagay na maaari mong gawin ay ang manatiling mausisa tungkol sa iyong sariling katawan at isipan. Kaya nasaan ka man sa iyong paglalakbay, umaasa akong ang mga katotohanang ito ay makakatulong sa iyong bawiin ang hindi kailanman nawala, kundi naghihintay lamang na maalala. Ang iyong edad ay hindi dahilan para hindi ka makaramdam, humawak o maghilom. Sa katunayan, maaaring ito mismo ang dahilan kung bakit kailangan mong magsimula ngayon. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyo, inaanyayahan kitang maging bahagi ng usapang ito. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung alin sa 5 katotohanan ang pinakamahalaga para sa iyo. Ang iyong kwento ay maaaring makatulong sa isa pang lalaki na hindi makaramdam ng pag-iisa. At kung handa ka nang magpatuloy sa pag-aaral at pagbawi ng iyong kalusugan ng may dignidad, hinihikayat kitang mag-subscribe para sa mas marami pang tapat at praktikal na gabay na ginawa para sa mga lalaking higit sa istampo. Panghuli, kung ang artikulong ito ay nagpaalala sa iyo ng isang kaibigan, kapatid, o sino mang kailangang makarinig nito, mangyaring ibahagi ito sa kanila. Hindi mo alam kung gaano kalaking pagkakaiba ang maaaring idulot ng isang pag-uusap na tulad nito. Sama-sama nating basagin ang katahimikan. Karapatan mo ang katotohanan, karapatan mo ang suporta, at higit sa lahat, karapatan mong makaramdam na buhay muli